Hallelujah! Purihin po ang dakilang Diyos sapagkat merong gera. Amen. Dahil merong gera, meron din pagsamba. Hindi po may hinto ang pagsamba, ang paglilingkod sa Diyos kahit na maraming gera. Amen. Sapagkat yan po, ang gera ay palatandaan po yan ng ating Panginoon ay muling babalik. Yan po ang sabi ng Bible, in the last days, bago dumating ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, yung kanyang second coming, ay magkakaroon po ng labanan, digmaan ng iba't ibang bansa. At hindi lang yon, pati po mga taggutom, kahirapan, at maraming magtataksil. Sa pananampalataya, maraming lalayo. Pero ikaw kapatid, dahil nandito ka sa Jomsi Church, be faithful. Sabagat ang Diyos na naglagay sa iyo dito ay tapat din, kaya manatili kang tapat. Amen po? At sa ating pong mga viewers ngayon sa online na nanonood sa live, binabati po namin kayo na mapagpalang araw. Saan man kayong sulok ng daigdig naroon, pagpalayon kayo ng Diyos, ingatan kayo ng Diyos. Yung ating mga mahal sa buhay na nanonood ngayon, mga kaibigan at mga churchmate, pagpalain po kayo ng Panginoon saan man kayong sulok ng daigdig, kayo man ay nasa gitnang silangan. Tayo po ay manalangin, minamahal namin Diyos. Patuloy po kami nagpapasalamat sa mga dakilang bagay na ginawa mo sa buhay namin at sa pagkakataong ito na muli namin, Panginoon, masasaksihan ang kabutihan mo sa pamagitan ng iyong salita na aming, Panginoon, mapapakinggan. At sa umagang ito, Lord, kami po ay lumalapit sa iyo at kami nag-expect ng mga dakilang bagay na sa aming pag-uwi ay taglay namin ang mga pagpapala at mga himala ng iyong kapangyarihan. Sino man, Panginoon, ang narito na mayroong mga pasanin, kabigatan, magkaroon, Panginoon, ng kapayapaan. Sino man, Panginoon, ang may mga daladalang mga problema, ay ipagkadiwala po namin sa iyo. At sino man ang narito na mayroong mga sakit karamdaman, pagalingin niyo po at maghimala po kayo, Panginoon, kung paanong bulag, pipi at bingi, Panginoon, ay nakaranas ng miracle, kung paano mga may ketong ay gumaling, Panginoon, dilinis mo na wala nang pagkakataon gumaling, subalit nagkaroon ng pag-asa, nagkaroon ng himala. Gawin mo rin ito sa buhay ng bawat sa amin na narito, sabagat alam po namin na napakahalaga ng iyong salita na aming mapapakinggan. Ang lingkod mo ay maibaba at patuloy kang maitaas, mabigyan ng kaluwalhatian habang ipinapangaral ang iyong mabuting balita. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen and Amen. Pero po magtanong muna, meron po bang first timer? Meron ba tayong sa kauna-unahan pagkakataon, ngayon lang nakadalo sa gawain na ganito? So, welcome po sa Jomsi Church. Ito po ay non-sectarian, full gospel, Christian ministry, and our objective is to bring all people, regardless of all religious affiliation, closer to the living God and to the saving knowledge of our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin ng non-sectarian, ano man ang ating reliyon, wala po tayong tinataas ditong reliyon. Welcome po kayo sa Jomsi Church. Ito po ay samahan ng mga Kristiyano na hindi po perpekto. Amen? Hindi po ito samahan ng Kristiyano na mga perpekto. Hindi perpekto. Yung katabi mo, hindi yan perfect. Pine-perfect lang ng Lord yan. Amen? Samahan ito ng mga Kristiyanong hindi perpekto na handa ang puso niya ay gawing perfect para sa Diyos. At ang Diyos po ang gumagawa ng perfection, purification, sanctification, justification, salvation. Sabagat sabi po ng
Acts 4:12, salvation is found in no one else, and there is no any other name under heaven given among men that man can be saved. Wala pong pangalang reliyon, kundi pangalan ni Jesucristo lamang ang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao. Amen? So, hindi aksidente na marinig mo ngayon ang mensahe ng Diyos sa Ephesians chapter 5, verse 15 to 16. Ephesians chapter 5, verses 15 hanggang verse 16. Sabi po sa Tagalog version, kaya nga mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. So ito po ay para sa lahat, hindi bata, hindi po batanda, ito po ay para sa lahat. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Verse 16, gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. In verse 16, sa ibang translation, sabi po dito, making the most every opportunity because the days are evil. Making the most every opportunity because the days are evil. Samantalahin natin, makagawa tayo ng mabuti sa bawat pagkakataon, sapagkat ang uling panahon ay sumasama. Amen? So, Diyos po magpala ng pagkakabasa ng kanyang salita. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, ito po ay hawig sa sulat niya sa mga taga-Kolosas. Sabi po ng Colossians 4, verse 5, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya at samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Tinuturuan po ng Diyos sa pamagitan ni Apostol Pablo kahit sa panahong siya ay nangangaral sa mga taga-Kolosas, sa mga iba't ibang lugar, na ganun din po hanggang sa ngayon ay gusto rin ito ng Diyos sabihin sa iyo at sa akin. It says, be wise in the way you act toward outsiders. Pag nasa labas na po tayo, matalino pa ba tayo? Make the most of every opportunity in redeeming the time. It means that we must take every opportunity to overcome evil days. Hindi dahil may gera na, magulo ng bansa, guguluhin mo na rin yung pananampalataya mo, aalisin mo na sa Diyos, magpapakasasa ka na, hindi po. Maging matalino tayo. In 2 Timothy, sinabi rin po ito ni Pablo, sinulat niya kay Timoteo, ang kanyang anak sa pananampalataya. In 2 Timothy chapter 3, verses 1 to 5, Apostle Paul exposed the conflict attitude of those who serve God. May mga naglilingkod sa Panginoon pero komplikado. He said, Timothy, dapat mo malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng kahirapan. Ang mga tao ay magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok at namumuhi sa mabuti. Sila ay magkukunwaring makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Brothers and sisters, today in this message, the scriptures encourage the believers to understand the three meaningful instructions that will empower us to live a life pleasing to God. Now in these last days, what are these three meaning of redeeming the time? Number 1, tatlo lang po ito. Number 1, yung divine opportunity. Sabi po, redeeming the time is to take every divine opportunity. Kaya yung message po, what is redeeming the time? So ito po yung tatlo lang para madali natin maintindihan. Pag sinabing redeeming the time, yung pagkakataon na makadiyos ay atin po i-grab yung pagiging makadiyos.
yung pagkakataon na ikaw ay magiging makadiyos, gawaing makadiyos, atin po i-grab, ating samantalahin. Huwag natin sabihin, saka na lang. Alam mo namang makadiyos yan. Divine opportunity. Sabihin mo, bukas na lang, hindi. Sabi nga po ng Ecclesiastes 7 verse 14, magalak ka kung ang takbo ng panahon ay maganda. Amen? Sa tuwing maganda ang takbo ng panahon, magalak ka. Yung sabing ganon. Subalit, kung dumarating ang kahirapan, dapat mong isipin parehong pinadadala ng Diyos ang kahirapan at kaligayahan. Amen. So, take time. Amen. Yan po yung opportunity na makadiyos. Kahit makagawa ka, makapagsalita ka ng mga salitang makadiyos, gawin mo. Mga bagay na makadiyos, gawin mo. Hindi puro cellphone. Amen. Tutulog ka na lang, hindi mo pa magawang makadiyos. Sabi ng verse 15, mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gusto ng Diyos maging matalino tayo. At ang karunungan ay galing din sa Panginoon. James 1 verse 5. Kung sino man ang mayroong kulang ng karunungan, humingi sa Diyos. Sabi ng James 1 verse 5. At kapag humingi ka sa Panginoon, ay dapat kang magtiwala ng lubos. Amen? At huwag kang pabago-bago ang isip. Kung talaga nag-born again ka na ngayon, naglingkod ka na sa Diyos ngayon, abang buhay ka na maglingkod. Kung ikaw ay giver, ikaw ay generous, sumusuporta ka sa gawain ng Panginoon, ano man ang nakita mo na mga makakadiscourage sa iyo, ipagpatuloy mo. Take time. Amen? Kung ito ay divine opportunity, i-grab mo ang time na yan. Bukas hindi mo na alam. Wala na tayong alam bukas. Amen po? So take time, the divine opportunity na magawa natin ito. Kung titignan po natin ang context, ito pong Ephesians chapter 5, in the context, ano po sinasabi ni Paul? Paul was referring to take opportunity to build their Christian character and to promote the purity of the church. I-build natin yung makadiyos na ugali at i-promote natin yung purity of the church. Hindi basta sumasamba ka lang. Hindi dahil na wala ka na, umalis ka na, na-discourage ka na. Hindi ibig sabihin, sarado na sa iyong simbahan, bumalik ka ulit. Ikaw na susulyap-sulyap ka na lang, baka susulyap-sulyap ka na lang sa live, sinusubukan mo na lang ang gawain ng Jomzi, kung buhay pa. Buhay ito dahil Diyos ang may-ari ng gawain ito. Diyos ang nagbukas nito. Kapag binuksan ng Diyos, kahit ano pong sitwasyon, kahit gera, kahirapan, hindi po pwedeng isarado. Diyos lang din ang magsasarado ng kanyang binuksan. Ang Jomzi Church, ang nagbukas po nito ay ang Diyos at ginamit lamang tayo. Amen? Kaya kung kakalabanin mo ang Jomzi Church, hindi mo ginagrab ang divine opportunity. Dito ka lalago. Dito ka makakarinig ng salita ng Diyos. May mag-aalaga sa iyo, may magpe-pray sa iyo. Amen? At kung ikaw naman ay nagiging kabahagi, malaki ang nagiging contribution mo para sa gawain, sa paglago ng gawain ito, huwag mong panghinayangan. That is divine opportunity. Amen? Huwag kang magsawa, umawit sa Panginoon at maglingkod. Amen? Ipopromote natin yung purity of the church. Tingnan mo, sabi ng Galatians 6 verse 10, therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of God. Yung katabi mo, gawan mo yan ng mabuti. Lalo na yung kasama natin sa church. Amen. Huwag yung kasama mo sa church, yung pa yung sisiraan mo. Yung pa yung aawahin mo. Amen. Yung pa yung magagalit ka sa kanya. Malay mo, ginamit siya ng Diyos para ituwid ka. Hindi yung, ayoko na dyan kasi sila ay palapintas. Kapatid, kapag may nagagawa ka talaga na hindi tumpak,
meron pong ginagamit ang Diyos para itumpak ka. Amen? Kapag ikaw ay nakakarinig ng mga Word of God na itinatama ka, magpatama ka. Amen? Dahil pag hindi ka nagpatama, para kang may tama eh. Amen? Magpatama ka, magpakorek ka. Huwag mong ililipat yung channel. Huwag mong sasabihin, ba't ako? Ba't ako na lang? Meron naman dyan ha. Yung iba nga dyan eh, ganito din eh. Ba't ako? Ako na lang ba? Eh, ikaw yung napusuan ng Diyos eh. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, napusuan ka ng Diyos. Amen? At kailangan, si Lord, pusuan mo rin kung sino pinupusuan mo eh. Amen? At dapat una mong mahalin ang Diyos sa lahat. At kung meron mang tao na ibibigay mo ang puso mo, dapat tiyakin mo yung tao na pinagbigyan mo ng puso mo ay mamahalin ka rin niya. Sabagat sabi ng Bible, for where is your heart, there will be your treasure also. Amen? Sino ba laman ang puso mo? Kanino mo ba binigay ang puso mo? Kung naibigay mo na yung puso mo sa hindi naman tao na right person, eh bawiin mo yan. Amen? Pag mo sabihin, wala na, naibigay ko na eh. Hindi. Bawiin mo pa. Lalo na kung nakipagrelasyon ka. Tapos umalis ka na sa church dahil mali na ang relasyon mo. Hindi yon ang dahilan. Ang solusyon, itigil mo yan, alisin mo yung puso mo, bawiin mo, dahil hindi mo dapat ibigay ang puso mo sa mga taong di naman magmamahal sa iyo. At hindi mo naman totoong mahal. Amen? Sabagat doon, kapag nandun ang puso mo, magiging kayamanan mo na yon. Amen? Bakit mo gagawin kayamanan yun? Eh, hindi naman tamang ibigay mo sa Kanya ang puso mo. Kaya dapat, una, ibigay mo ang puso mo sa Diyos, hindi sa trabaho lang, hindi sa tao lang. Kapag ibinigay mo ang puso mo sa Diyos, bibigyan ka ng Diyos ng tamang tao para makasama mo habang buhay. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Sayang ang panahon. That is divine opportunity. Wala namang tao dito ni isa magsasabi na ikaw, masasabihin mo, ayoko makasama gusto ko makasama itong tao na to sisira ng buhay ko. Wala namang tao nag-isip na ganyan kahit hindi po born again. Walang gagawa niya na maghahanap ka ng tao na sisirain ang kinabukasan mo. Amen? Kaya kung gusto mo maging maganda ang iyong kinabukasan, ibigay mo ang puso mo sa Diyos. Maglingkod ka sa Diyos. Amen? Amen po? At kung di ka mga naglilingkod sa Panginoon, ikaw yung kinakausap ngayon. At dapat sabihin mo, Lord, sige, maglilingkod na po ako. Amen? Hindi yung, sige Lord, bukas po, maglilingkod na ako. Sige Lord, pag nakatapos na po ako pag-aaral, maglilingkod na ako. Sige Lord, pag ako po ay may trabaho na, maglilingkod. Sige Lord, pag naayos na mga problema ko, maglilingkod na po ako sa iyo. Kapatid, kailan maayos ang problema mo? Kailan mauubos ang problema? Walang tao na naubusan ng problema. And Diyos nga, laki-laki ng problema ng Diyos eh. Hanggang ngayon, problema ka pa nga ng Diyos eh. Kung kailan ka manunumbalik eh. Amen? So take time. Kung ito ay divine opportunity, masasayang. That is redeeming the time. Sabi nila, time is gold. Tama po, kayamanan yan. Pera yan. Amen po? So, gawin mo, no? Do good to all people. Lalo na yung nag-aalaga ng buhay spiritual mo. Amen. Nananalangin para sa iyo. Yung naging kasangkapan para ikaw maglingkod sa Panginoon at makakilala sa Panginoon. Hindi yung sisiraan mo. I-chismis mo.
dahil hindi na magandang nakita mo. Minsan hindi naman nagchichismis, tinatago lang sa puso. Pareho lang din yun. Amen? Kaya ayusin mo rin motibo mo. In James 4 verse 17, if anyone knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. Kung alam mo ang katotohanan o ang mabuti, hindi mo ginagawa, nagkakasala ka. Example, may kalat dito, may papel dyan, may basura. Sa church, may basura. Nakita mo, nakakalat yung papel. Hindi mo ba damputin? At hanapin mo yung trash bin at itapon? O ang gagawin mo, sisipahin mo lang yan at maglalakad kang ganon. So kung meron ka pagkakataong gawin ang mabuti, gawin mo. Amen? Gawin mo. Sayang bukas iba na ang magagawa mo. Sabi nga ng iba, kung pwede mo namang gawin ngayong gabi, bakit ipagpapabukas mo pa? Amen? Kung pwede ka namang gumawa ng mabuti ngayong gabi. Kung halimbawa, merong mihiram sa iyong pera, umutang sa iyo, sabihin mo, bukas na lang, bumalik ka. Kasi gabi na, bawal. Sabi ng inchik. Hindi ka nakagawa ng mabuti. Amen po? So take time, no? Yun po ang redeeming the time pagka merong divine opportunity. Failing to act when we know the right thing to do is considered sin. Simply because they are part of God's will for us. Amen? Bahagi yan ng kalooban ng Diyos para sa iyo at sa akin. Sabi ng Matthew 25 verse 40, that time ay nagkaroon po ng paghihiwalay ang mga kambing at ang mga tupa. Ayon sa parable ni Jesus. At ang sabing ganun ng hari sa parable, ito ang sabi niya, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did it for me. Sabi ng hari, ano man ang ginawa ninyo? Kasi sabi, ako ay nakulong, ako ay dinalaw nyo, ako'y masakit, ako ay inyong pinagaling, nung wala akong damit, ako'y binigyan nyo ng damit. Nung wala akong pagkain, ako'y inyong pinakain, nung wala akong inumin, ako'y inyong pinainom. Amen? At huwag kang manghinayang. Kasi po dito sa church, ayon sa kwento lang, merong pumunta, kahapon lang, at siya daw ay nagtatrabaho at natanggal siya sa trabaho dahil kasi yung kanilang kumpanya sinarado na dahil merong kaso. Ngayon, ako yung tinanong. Wala kami dito. Pagdating ko, ako tinanong, ano daw ang gagawing mabuti? Kasi wala daw tirahan, walang bahay. Pero nagsasabi siya, Kristiyano siya. Tapos, meron naman nakipag-usap. Alam nyo, pinakamaganda rin, hindi naman lang pera eh. Yung matapik mo siya, may kaharis mo siya. Kaya lang, itong nakipag-usap sa kanya, nagsabi na kagad. Sabing ganon, sinabihan si Klang, ika-counsel namin ito, pero pagka ito kailangan ng pera, wala kami maibibigay. Umatras kagad sa pera. Ngayon, di kailangan niyang umuwi sa probinsya dahil wala naman siyang bahay dito. Ako, nag-iisip ako, nung tinanong ako, anong gagawin? Parang iniisip ko, patirahin ko kaya sa church? Patirahin ko kaya dito sa mission house? Di ko naman siya kilala. Pero ang request niya, uuwi ng probinsya sa Bicol. Sa Bicol, nagtuturo ako doon ng Bible study, monthly pag nandun ako Kaya sabi ko na lang, di bigyan niyo pamasahe. Bigyan niyo ng pangkain, pauwiin niyo na. Bukas, hindi mo na magagawa yun Pag umalis, hindi mo na magagawa yun. At kung meron man mga kwento, and then merong kwento, sino yung binigyan mo? May nagtanong ganun, di nag-uusap kami, nagkukwentuhan kami. Yan ba yung yung ganito itsura niya, mapayat siya, ganito siya, ganito yung buhok.
Baka yan din yung lumapit sa amin. Parang nabigyan mo na ng mabuti. Sabing gano'n is, hindi, mataba yun, no? Kahit na sa yon, kahit naloko ka at gumawa ka ng mabuti na hindi mo naman sinasadyang magpaloko, huwag ka nang manghinayang. Nakagawa ka na ng mabuti. Palakpakan natin ang Panginoon. Kahit po, sino yan? No? Sabi ng Matthew 25:40. Sino man yan, binigyan mo ng pagkain ng damit, ginawa mo yan sa Diyos. Kaya kung sinisiraan mo yung tao, ginugulo mo ang buhay ng tao, ginawa mo rin sa Diyos. Mas maganda, mabuti nang gawin mo. Sabagat, may sukli ka sa Diyos. And number 2, ito naman ay patungkol sa pagsamba. It is opportunity. As we redeem the time, kailangan ang tao sumasamba. Redeeming the time is to take every opportunity to worship God. Amen? Yung ikaw ay nakarating dito, dinala ka ng Diyos dito para sumamba. Yung dinaanan mo mga traffic, galing ka sa malayo, sinamahan ka ng Diyos. Amen? At merong nananalangin sa iyo habang nagda-travel ka papunta dito, kahit na ikaw ay dumadaan sa mga traffic, huwag ka na dapat magreklamo kasi papunta ka ng simbahan, si Lord ang pupuntahan mo, at meron nagpe-pray sa iyo, be patient. Amen? Huwag kang mainipin. So kung merong divine opportunity, mabubuting gawa, ang pagsamba rin, ibig sabihin ay redeeming the time. Amen? Sabi po ng ating text, gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sabagkat puno ng kasamaan ang bawat pagkakataon. Kaya kailangan may magawa kang mabuti. Yung pagsamba. Linggo lang naman ang pagsamba at saka midweek. Hindi mo pa ma-perfect. Wala ka naman trabaho. Buti kung may trabaho ka. Amen? Kaya nga wala tayong pasok ng linggo. Sabbath day. Pagsamba yan. Tingnan mo, sabi na 2 Timothy chapter 3, verse 2, sabagat ang mga tao yung magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, kahit linggo, nagtatrabaho pa, di maibigin sa salapi yan. Yung maibigin naman sa sarili, linggo, nandula sa bahay, patibi-tibi lang, pasiga-sigarilyo lang, painom-inom lang, pakwento-kwento lang. Hindi marunong gumamit ng oras. Gera na, ganyan ka pa. Diyan ka pa rin sa bahay. Samantalang kasama mo, nagbibihis, umaalis, pumupunta sa church, ikaw lagi ka naiiwan. Baka kala mo, pagdating ng rapture, pwede ka sumabit. Walang sabit po. Amen? Hindi pwede kabit. Wala sabit. Kaya nga po, encourage natin ang family natin. Yung kahapon ba yun, meron akong kinasal. Doon po sa kasala merong Bible. At ang Bible niya, it represent ang lalaki, ang spiritual leader. At ang lalaki ang nagdadala ng kanyang mga anak sa simbahan. At pag ganun ang ginagawa ng tatay, hindi na mabigat sa puso ng nanay. Malaki ang naitutulong ng tatay. Hindi yung tatay pa humadlang sa anak. Amen? Ang Bible ay manual ng buhay. Kaya yung mga tatay, hindi sila yung dapat naiiwan sa bahay. Hindi lang yung mga nanay nasa church eh. Yung tatay nasa bahay. Nasa bahay din naman. Yung mga nanay nasa simbahan. Dapat yung tatay ang nauuna. Kasi ang tatay ang head of the family. Ikaw yung tutularan ng anak mo. Amen? At dahil ginagawa mo, bata pa mga anak mo, tinuturo mo na sa kanila ang pagiging makadiyos, malaking pakinabang yun sa buhay mo. Amen? Kaya po sa probinsya,
nung nagkaroon po ng gawain doon, ang ganda po ng mga testimony. Nung ang tatay na born again, dinala niya ang family niya sa church. Nung di pa sila born again, away dito, away doon, barangay dito, barangay doon, basag ulo. Pero nung na-born again ng tatay, dinala niya yung pamilya na bago yung mga anak niya. Amen? So yung pagsamba, hindi pwede binabaliwala yan. Sabagat darating ang time, pag hindi ka sumamba, kasama ka sa mga taong maibigin sa sarili, sa mga taong maibigin sa salapi, sa mga taong palalo. Amen? Mapapasama siya doon. Mayabang, mapagmataas. Mga taong mapagsamantala. Hindi pwede sabihin, mabait naman yung ano ko, mabait naman yung kapitbahay ko, yung lalaki doon, mabait yun. Pero hindi naman sumasamba. Makasarili pa rin yun. Amen? Bakit ayaw niya pumunta sa church? Gusto niya ba yung pagpunta niya sa church, yung may magdadala na sa kanya sa simbahan? Yung ba'y gusto niya? Tanungin niyo. Ano? Gusto niya ba yung hindi siya yung maglalakad, yung dadali na lang siya? Mas maganda yung naglalakad pa, nakakapunta pa ng church. Kasi yung patay, wala na po yan. Kahit anong dasal mo sa patay, patay na siya. Amen? At mapagsamantala, swail, amen? At walang utang na loob, lapastangan pa sa Diyos. Isa pong malaking kasalanan nang hindi ka sumamba. Paglapastangan niya sa Diyos. Amen? Lalo na born again ka, doble ang parusa mo. Kasi natutunan mo na pag araw ng linggo ay nasa church ka. Tapos nung nagkaroon ka ng trabaho, nagkaroon ka ng iba-ibang kabisihan, wala ka na sa church pag linggo. So doble ang parusa mo. Amen? At ang ginagawa mo ay paglapastangan sa Diyos. Buti kung talagang nasa abroad ka, dahil hindi ka makaka-attend dito, mahabang biyahe pa, sasakay ka pa aeroplano. Doon ka na lang sa abroad, magharap ng masasambahan mo. At kung meron tayong mga nasa abroad, manood ka dito. Hindi ka naman nanonood dito para makapanood ka ng performance. Nanonood ka rito para mapakinggan mo ang salita ng Diyos. Amen. So may mga tao sa uling panahon, kung di mo sasamantalahin ang panahon sa pagsamba, maraming lapastangan sa Diyos. Amen? Sabi ng John 4:23 and 24, sino ba ang naghahanap? Sino ba ang may gusto na ikaw ay pumunta sa church at sumamba? Hindi naman si pastor. Amen? Hindi si sister. Hindi po ang Jomsi Church ang nagsasabi sa iyo. Ang Diyos po ang umahanap sa iyo at ang Diyos ang nagsasabi na sumamba ka, hinahanap ka. John 4:23 and 24, the Father seeketh the true worshiper, and the true worshiper must worship God in spirit and in truth. Amen? Sasambahin mo ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Hindi yung gagawa ka ng mga ribulto. Pupunta ka pa sa mga ribulto at mga Diyos-Diyosan para sambahin. Ang sabing ganon, sambahin mo ang Diyos. Sabagat ang Diyos ay espiritu. God is a spirit. And they that worship Him must worship God in spirit and truth. Yung hindi mo nakikita. God is omnipresent. Lahat ng dako ay naroon ng Diyos. Hindi absent ang Diyos. Ang demonyo, hindi po omnipresent. Kung ang demonyo nandoon sa Middle East, wala yan dito sa Pilipinas. Amen? Pero ang Diyos, kahit saan, sa paaralan, sa palengke, sa gera, nandiyan ang Diyos. At ang Diyos, nakatingin kung sino magdidiwala sa Kanya.
At ang Diyos ang gumagawa ng paraan. At pinayagan ng Diyos ang digmaan. Nasusulat yan. Mamaya, papakita ko sa inyo yung mga verses niyan. Text ko sa aklat. Pero yung pagsamba, kapatid, napakahalaga. Hindi tayo nabuhay dito sa lupa na para lang sa sarili natin. Amen? Nabuhay tayo dito sa lupa, binigyan tayo ng Diyos sa pagkakataong mabuhay para sumamba at maglingkod sa Kanya. The true worshiper is one who acknowledges God's worthiness. Ibig sabihin, ina-acknowledge mo, tinatanggap mo na ang Diyos ay karapat-dapat at ang Diyos ay dapat igalang. Amen? Sabagat ang Diyos ang supreme authority over the lives of people. Over every lives. Lahat ng nabubuhay ay sasamba sa Panginoon. Let everything that has breath praise the Lord. Amen? Inaawit natin yan. Kaya kapag meron tayong mahal sa buhay na iwan sa bahay, di ba mahininga ka? Sumamba ka. Sabihin mo. Sa pag wala ng hininga, huwag mo na yayain. Hindi makalakad yun. Pero yung umihinga pa, kahit pilay, kahit may sakit, pumunta sa church at ipapag-pray. Amen. Let everything that has breath shall praise the Lord. Yan po ay mahalaga. Yan ang ibig sabihin ng redeeming the time. Lahat ng mahininga ay sumamba sa Panginoon. Lahat ng umihinga, kasama ba yung aming mga aso na alaga at pusa? Wag na. Sakayin nyo na lang sa motor nyo yung sa kotse nyo yung pusa nyo, yung aso nyo. Pero sa simbahan, no pet allowed. Amen. Kahit na po, character of pet, not allowed inside the church. Amen? So yung pagsamba ba, kailangan ba? Kasi siya ang supreme authority. Ina-acknowledge mo yan, tinatanggap mo yan, pinapaniwalaan mo yan, kaya sumamba ka, kaya ka nandirito. Amen? Tingnan mo. Yung iba may katuwiran. Ay, sumasamba naman kami. Ito naman nasabi ng Matthew 15 verse 8. Merong sumasamba, wala po sa puso. Nasa nguso lang. Ibig sabihin, pakitang tao lang. Hypocrisy. In Matthew 15:8, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Ino-honor nila with the lips, pero ang puso, nakatalikod, malayo sa Panginoon. Kasi after ang Diyos, sa puso natin. Amen? Kaya kailangan hindi malayo ang puso sa pagsamba. Amen? Kaya kung titingnan natin, naka-highlights ang verse na ito, doon po sa hypocrisy of those who outwardly show reverence for God. Panlabas lang ang paggalang sa Diyos, while neglecting their true devotions and intentions. Nakalimutan nila ang tama dapat na devotion at intention. Kasi panlabas lang. So kung meron man nangyayari, inaawit mo sa church, mananatili. Pero hindi ka naman nanatili. Amen? Minsan pa backslide ka, pa karnal ka. Hindi ka naman nananatili magbasa ng Bible. Saan ka nananatili? Sa cellphone. Amen? Kahit na anong preaching dito, lagi sinasabi sa iyo, ikaw lagi tinatamaan, magbago ka na. Amen? Hindi masama mag-cellphone, pero kung kaagaw na si Lord, siya na ang Diyos mo, yung cellphone na, masama na po. Binigay ng Diyos ang cellphone para gamitin mo
sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Mag-post ka ng mga Word of God sa cellphone mo. Huwag kang mag-post ng mga sama ng loob mo. Amen? Tingnan mo. Ito pong pagsamba, parang kokonti lang yung yung ibinibigay na panahon, ibinibigay na halaga, parang kakatiting lang. Kaya ang daming napaparusahan. Ang daming mga tao na naligaw na, hinayaan na sila ng Panginoon. Kasi napakaliit ng pagpapahalaga nila sa pagsamba. Kung dumating late, o malaki ba pagpapahalaga mo sa pagsamba? Pagdating sa simbahan, imbis na magpuri, hindi ka naman nagpupuri. Hindi ka naman sumasabay sa kanta. Mas alam mo pa yung kanta ng mundo kaysa yung kanta ng simbahan. Amen? Nahayaan mo lang yung iba, katabi mo, umiiyak na, nakakapikit, nakataas ang kamay, ikaw, patingin-tingin ka pa. Eh siya, umiiyak. Ba't kaya? Siguro marami itong problema. Buti ako, wala. Hindi po ganoon. Amen? Hindi ganoon ang pagpapahalaga sa pagsamba. Kumakanta ka, nagtataas ng kamay, nagsosurrender. Pinapakiramdaman mo yung presensya ng Panginoon, maramdaman mo yung paghipo ng Diyos sa puso mo. Ganoon ang pagsamba. Naramdaman mo siya habang umaawit. At yung mga nagpapaawit din naman, dapat kayo ay puspos din. Dahil pagka maliit lang ang pagpapahalaga mo, ito mangyayari sa iyo. Romans 1:28 hanggang 31. Babasahin natin. Dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Nagawa mo ang gawaing kasuklam-suklam dahil pinabayaan ka na ng Diyos dyan eh. Amen? Pinarusahan ka na ng Panginoon. Yung masamang pag-iisip, pinabayaan na ng Diyos eh. Masasabi mo ba ang pag-iisip niya ay tama, mabuti, wala ka sa church? Nasa bahay ka lang, hindi ka naman tatrabaho. At minsan, ikaw pa nagsasabi sa boss mo, bigyan mo ko overtime kasi baka pasimpahin ako. Kaya, yung masamang isip niya, ninayaan ka na ng Diyos yan. Kasuklam-suklam po, mga bagay na pinandidirian ng Diyos. At sabi ng 29, naging alipi sila ng lahat ng uri ng kasamaan at kabuktutan, kasakiman, masasamang pag-iisip, pagkainggit, pagpatay, pagtatalo, pandaraya, at masasamang hangarin, sila'y naging mahihilig sa chismis. Nadamay pa sa chismis. Amen? Pumapatay. Masamang hangarin. Amen? Masamang pagkaisip. Naiinggit pa. Nagkaroon ng pagtatalo, pandaraya. Ngayon nga, dahil gera na, mayroon pang pandaraya sa mga prices na mga bilihin. Amen? So, pinayagan niya ng Panginoon kasi ayaw mo sambahin ng Diyos eh. At sabing ganon, dugtong pa, ang mga ugali nila, mapanirang puri. Kaya yung katabi mo, kahit na masama yung ginagawa niya o kaya yung kapitbahay mo, tigil mo na bibig mo. Tigil mo na ang paninira. Lalo na pastor ang sinisiraan mo. Hindi ikaw ang naglagay ng pastor sa church. Ang pastor regalo ng Diyos sa church. Dahil kung walang pastor ang church, walang direksyon ang church. At dapat ang mga nagpapastor, magpakapastor talaga. Amen? Ang mga naglilingkod sa Panginoon, maglingkod ng totoo. At habang buhay na totoo. Amen. Nasusuklam sa Diyos. May mga tao pa lang nasusuklam sa Diyos. Kanina ako, papasok pa lang ako, may nadaanan akong tao, papunta pa lang dito. Niyaya ako, halika, punta ka sa church. Nagsiselfon.
Hindi pumunta. Ayaw niya, parang nakikita ko yung mukha. O, nasusuklam na sa Diyos yun. Sabihin niya, hindi. Sabi mo, ikaw naman, Bishop, sobra ka naman. Ganun lang, sabihin mo, nasusuklam sa Diyos. Ano sasabihin mo doon? Kung mahal mo ang Diyos, lalapit ka sa Diyos. Mahal mo pere. Kasi dalawang Diyos, Diyos minsan ng tao. We cannot serve money and God. We cannot love money and God. Amen? Hindi pwede pagsabayin. We cannot serve two master at the same time. Amen? Walang pakundangan. Ano ibig sabihin nun? Wala na siyang iniintindi kung tama o mali ang ginagawa. Ang tawag doon. Mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan at swail sa magulang. Minsan, may mga anak, hindi naman talaga sabihin swail, pero nagsisimula ka na, may step ka ng ginagawa. Dahil pag inuutusan ka ng magulang mo, nakareklamo ka na. Hindi mo pinapakita ang pagdadabog mo, pero nasa loob, nagre-rebelde ka. Minsan, may mga anak, bakit ang tagal pa mamatay ng tatay ko? Lagi na lang may sakit. Ang Diyos na nagbigay ng buhay dyan At sasabihin ng anak, huwag ko na lang hayaan, huwag ko na lang alagaan yan para madaling mamatay. Huwag kang ganyan. Lapastangan yan. Amen? Ang Diyos ang may hawak ng buhay. Hindi laging kasabihan, pag matanda na, malapit mamatay. Marami pang matatanda na una pa yung bata na matay. Ang Diyos ang nag-akda, nagbigay ng buhay, siya ang babawi ng buhay. Sabi ni Job, nung siya ay may sakit, Diyos ang nagbigay, siya ang babawi. Bakit? Sino ba nagbigay ng buhay sa iyo? Amen. At sabing ganon, sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at hindi marunong lumingap sa kapwa. Yan po yung mga huling panahon na ayaw sumamba sa Diyos, yan ang mangyayari. Kaya yung opportunity, pagkakataon na makasamba, huwag sayangin. Redeeming the time. Amen? Nasambahin natin ang Panginoon. Sabi na Romans 1:26 and 27, dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahalay na pagnanasa. Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki, sa halip ay sa kapwa babae. Tingnan mo yung nangyayari. Kung hindi sila sasamba, hindi mababagong buhay nila. Amen? Kung hindi sila lalapit sa Diyos, hindi mababagong mga bakla, hindi mababagong mga tomboy. At kapag binago ng Diyos ang tomboy, magpaka-babae ka na talaga. At kung ikaw ay dati tomboy at na-born again ka, ayusin mo na yung buhok mo. Huwag na yung white side wall ang buhok mo, ang gupit mo. Amen? Babae ka tapos ang gupit mo, white side wall. Ganito yung magandang gupit. Amen? Ganyan, tingnan mo. Diana, tayo ka nga, Diana. Yan. Amen? Kasi pag hindi po natin sinamba ang Panginoon, iba-iba style natin. Hindi maka-Diyos. Amen po? As the day of judgment approach, ito po judgment na Hindi pa man bumabalik ang Panginoon, meron na nangyayari. Hinayaan na sila ng Diyos. Iba na ang mga ugali nila kasi hindi sumasamba. As the day of judgment approach, it becomes more and more impossible for evil men to turn from the wicked ways. Parang imposible na talaga sila mabago. Pero sa Diyos, wala imposible. Amen? Pero, tingnan nyo po, kung dumating na yung judgment. Kasi sabi po ng Bible, judgment begin in the house of God. Amen? Pero tingnan mo, parating pa lang yung totoong judgment, yung iba, hinayaan na ng Diyos sa kanilang maling pamumuhay. Hanggang ngayon, may mga bakla pa rin.
Gusto, mapangasawa niya, parehong lalaki. Bakla siya, maghahanap siya ng lalaki. Yung tomboy, babae siya, nagpakalalaki lang, maghahanap ng babae din. Amen? Hindi naman sinabi ng Bible na ganun. Adam and Steve. Adam and Eve. Hindi Steve. Amen. Hallelujah. Kaya kung sino ang sinasamba ng tao, magiging kagaya niya. Kaya hinahanap ng Diyos ang mga tao na sambahin siya sa espiritu at katotohanan. Ano po sabi ni Pablo? Ano sulat niya sa mga believers sa Efeso? Paul wrote to the believers in Ephesians that they should grab every golden opportunity to come together for worship. Hebrews 10:25. Yun po yung corporate worship. Ito po ay privilege and duty that should never be neglected. Pribileyo mo yan. Gampanin mo yan na huwag mo kalimutan. Magsama-sama sa pagsamba. Good stewardship of time gives priority to corporate Christian worship. And pangatlo, redeeming the time is to take every opportunity by proclaiming the gospel. Yung divine opportunity, yung opportunity to worship, alang namang hindi ka magtrabaho. Hindi mo gawin ang utos ng Panginoon na humayo kayo. Gawin niyong alagad ang buong bansa. Teaching them to obey what I have commanded you. Matthew 28. Go and make disciples of all nations. Kanino inutos? At sino nagutos? Hindi po pastor. At ang inutusan, yung mga tao na sumasampalataya sa Kanya. At lahat ng mga tao na nakakilala sa Panginoon. Amen? So, pagkakataon din po ito na mangaral tayo, mag-share tayo ng gospel. Yan ay binibigay ng Diyos sa atin araw-araw. Pagkakataon yan, araw-araw yan. Sabi ng Ephesians 5 verse 18, huwag kayong maglalasing, sabagat sisirain lang nila ang inyong buhay, sa halip dapat kayong mapuspos ng banal na Espiritu. Sikapin natin ma-fill tayo ng Holy Spirit through worshiping, singing, reading the Word of God, praying in the Spirit, para mapuspos tayo. Amen? Dahil po pag hindi tayo napuspos, puro paglalasing. Yung iba hindi nga naglalasing ng alak. Wala nga silang niinom na alak. Pero ang ginagawa, naglalasing naman sa laman, makalaman, makasanlibutan, makamundo, na hindi naman nakakalugod na sa Panginoon. Lasing na sa mga bagay na makamundo. Kailangan po i-proclaim ang gospel. Sabi ng Acts 1:8, if you are filled with the Spirit, you can proclaim the gospel. Wala kang ikakahiya, hindi ka nahihiya. Kaya kailangan drunk or drink in the Holy Ghost. Get drunk in the Holy Ghost. Magpakalasing ka sa banal na Espiritu. Tingnan niyo po ang lasing. Ano ginagawa ng lasing? Nahiya ba yung lasing? Nahiya ba yung maglakad sa kalsada na pasuray-suray? Merong ang tao, maglalasing muna. Maglalasing muna yan sa bahay nila. May mga barkada yan. Pagkalasing na yan, lalabas niya na yung sama ng loob niya. At pag yung sinabihan niya sama ng loob niya, kontra din sa kanya, bugbugan na sila. Magulo na. Hindi na nahihiya sa mga masasabihin ng kapitbahay, hindi na nahiya sa pamilya niya, nakikita na ganun siya lasing, nagwawala. Hindi na siya nahihiya na siya ay lasing, pinupunasan siya ng pamilya niya. Wala na siya sa sarili, pinupulbuhan na lang siya para matanggal ang lasing. Hindi ba nakakahiya? Wala siyang iya.
Ginagawa niya yon. Kasi lasing siya. Tapos tatanungin na lang niya, ano ba nangyari? Ano, darling? Hindi nagwala ka kagabi. Kumuha ka pa nga ng itak eh. Tingnan mo, dahil lasing siya, wala siyang hiya gawin kung ano gusto niya. At tayo, lasing tayo sa Holy Spirit. Mahiya ka bang sabihin sa asawa mo, sa anak mo, habang nag-aalmusal kayo, sa magulang mo, share ang Word of God, ikwento mga nangyayari sa buhay spiritual mo? Amen? Hindi ka mahiya. Lasing ka eh. Ako po, pagka kumakain kami, dyan po sa Mission House, may mga kasama ako kumakain. Sinishare ko yung Word of God. Pag may nabasa ako, pagkakain kami, sinishare ko. Ecclesiastes 7 verse 8. Huwag mong isipin na mas mabuti yung noon kaysa ngayon. Sabagat yan ay tano at sinasabi ng mga taong kulang sa karunungan. Huwag mo sabihin na mas mabuti pa noon kaysa ngayon. Hindi po. Yan ay kakulangan ng pag-iisip. Kaya tayo, maglasing tayo sa Holy Spirit para ma-proclaim ang gospel. I-empower ka ni Lord to share the Word of God. Hindi ka matatakot dyan sa asawa mo, sasabihin sa'yo ng asawa mo, ng anak mo, tigil-tigilan mo nga ako niyan. Kumakain tayo dito, ha? Tigilan mo ako yung mga Biblia ninyo yan. Bala kayo ng pastor nyo. Hindi ka gagalunin kung filled ka ng Holy Spirit. Amen? Ni-power ka ng Holy Spirit. Wala ka naman talagang power. Paano ka makapag-share? Yung tatay sa bahay, paano niya i-share sa asawa niya, sa anak niya, ang salita ng Diyos? Siya nga ay walang binasang Word of God. Baka yung anak niya ang mag-share sa kanya. Amen? Kung totoo talagang ikaw, lasing ka, punteryahin mo yung asawa mo. Amen? Kung lasing ka sa Holy Spirit. Nang merong pagmamahal. Amen? Acts 1:8. Ano sabi ng Acts 1:8? You shall receive power after that the Holy Ghost has come upon you, and you shall preach the gospel. You shall proclaim the gospel. In Judea, Samaria, Jerusalem, and unto the uttermost part of the earth. Amen? Wala kang pipiliing lugar kapag ma-share mo ang gospel. Amen? Ang gospel ba para kanino lang? Sa mabubuting tao? Hindi po. Kung para sa mabuting tao lang ang gospel, hindi ako na-born again at hindi ako nagpastor. Amen? Ang gospel ay hindi lang sa mabuting tao. Kaya wala pong bishop ngayon kung sa mabuting tao at sa perfect na tao at matinong tao lang ang gospel. Ang gospel ay hindi sa mga mababait lamang. Bagamat kailangan ng lahat ng tao ang gospel. Amen. Lahat ay kailangan mai-preach ang gospel. Sabi ng Mark 16:15, may mga miracle po. Amen. Go into all the world and preach the gospel to every creature. Sabi ganon. Whatever you lay your hands, the sick shall recover. Ang mga may sakit, papatungan nyo ng kamay, sila'y gagaling sa inyong mga panalangin. At sabi ganon, magpapalayas kayo ng demonyo. Makainom man kayo ng lason. O matuklaw man kayo ng ahas, hindi kayo may proteksyon ka. Amen? Kasi baka yung sinisira mo ng gospel, may ahas. O baka nilalason ang isip mo. Hindi naman literal lang na lason. Amen? Go into all the world and preach the gospel to all creation. Pag sinabing ko, all creation, bata, matanda. Amen? Matino at hindi matino. Mabait na tao, di mabait na tao. Lahat ng merong kaluluwa. All creation.
Lahat ng merong kaluluwa at merong espiritu ng Diyos para makonek ulit ang espiritu nila sa Diyos. Kung wala po ang gospel, hindi makukonek ang espiritu ng tao sa Diyos. Kaya sabi ni Paul, "For I am not ashamed to preach the gospel to the poor. For there is power unto God for the salvation of the one who believe." Amen. First to the Jews and to the Greek also. I am not ashamed. Hindi ko ikinakahiya. Kaya ikaw, wag mo ikahiya, kapatid. Sabi mo sa tabi mo, wag mo kahiya mula ngayon. Wag mo ikahiya sa classmate mo, sa office mate mo, sa boss mo. Ako po, dati nagtatrabaho sa isang pabrika. May manager kami, may supervisor kami. May mga kasama ako empleyado, may mga foreman. I share the Word of God. Yung mga kasamahan ko, sinishare ko ang Word of God. And then isang araw, meron pala doong dating born again na backslide, na numbalik sa Panginoon at naglingkod ulit sa Diyos. There's power unto God for the salvation of the one who believe. May kapangyarihan ng Diyos, kaya wag mo ikahiya. Opportunity. Gamitin mo ang bawat pagkakataon to proclaim the gospel, the good news. Amen? Paul was speaking of the need to proclaim the ministry of Christ. Sabi po ng Colossians 4 verse 3. Kaya sabi niya, pag-pray niyo ako. Pag-pray niyo kami. Para ang Diyos ay magbukas ng pinto para sa aming mga mensahe. Good stewardship of time is making full use of every opportunity to share the Word of God. Take the opportunity to preach and teach the Word of God. Sabi po ng Bible sa Acts 5:42, every day in the temple courts and from house to house, they did not stop teaching and proclaiming the Word of God. Sa temple at sa house, every house, every day, ay nagagawa po nila yon. Kaya po natin gawin yon. Kahit hindi everyday, kung may trabaho ka, doon na lang sa trabaho mo. At kung ngayon maganda na po, meron na tayong platform na sarili, hawak mo cellphone mo, gamitin mo yan. Hindi scroll ka na scroll. Magbasa kang Bible, tapos pagkabasa mo, may nag-reflect sa'yo, i-share mo, lagay mo sa Facebook mo. Amen. Huwag yung sama ng loob mo, huwag yung hinanakit mo. Huwag yung i-share, lalagay mo doon. Ang mga may utang, magbayad. Hindi na yun. Ipanalangin mo na lang yun. So good stewardship of time is making use of every open door to proclaim the gospel. To make the most opportunity, you are willing to win souls for Christ. Kailangan, willing ka, gusto mo talaga yan. Amen? Gustong-gusto mo yan, hindi yun napipilitan ka. O sige nga, mag-share ako ng gospel, baka hindi ako sama ni Bishop sa Isabela. Wag mo gawin yon. Baka hindi na ako isama sa mission. Gawin mo yan ang bukal sa loob mo. Amen? Tingnan mo, si Pablo, hindi niya tinantanan si Timoteo. 2 Timothy chapter 4, verse 2. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, Timoteo. Pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Meron ba pinipiling araw? Preach the Word of God, season or out of season. Hindi lang sa simbahan. At ang tanong, sino ang mga ngaral? Ako, matanda na po ako, pastor. Pwede ba ka? Depende sa iyo kung kaya mo. Kaya mo nga makapag-chismisan Kaya mo nga magkwento ng kung ano-ano Tapos sabihin mo, hindi ka pinapakain, walang ulam, di ba? Kinukwento mo, ang ulam mo lang, asin, at saka Di kwento mo rin yung tungkol sa Diyos. Sabihin mo, hindi ka tinutulungan, sinusuporta ng anak mo, samantalang todo suporta naman sa iyo. Di kwento mo rin ang Panginoon. Andiyan pa ba tayo?
Sabihin mo sa katabi mo, kaya mo pa. Amen. Palakpakan natin si Lord. Season or out of season, preach the word. Amen. Na born again ka eh. May ginawa ang Diyos sa iyo at miracle yan. Ang tao, pag na-born again, it's a miracle. The greatest miracle. Yung gumaling yung tuhod mo, yung balakang mo, o nakakita ang bulag, yung mga ketong ay gumaling, yan po ay mas ibang miracle kaysa yung na-born again ka, yan ang greatest miracle. Amen? Gampanan mo ang iyong tungkulin at pagbutihin mo ang iyong paglilingkod. Kaya kahit saan po mababasa natin, na napakaliwanag, maliwanag pa sa sikat ng araw, ang mga dahilan. Kasi ang tao nangangailangan ng gospel. Elsewhere in Scripture, we have very clear reasons for the need to proclaim the gospel. The reason making the most of your time, because the days are evil. Gera na, di ka pa nagpipreach ng word. Amen? Mag-preach ka na ng word, gera na. Lumilipad na yung mga missiles. Paliparin mo na rin ang missiles of the Word of God. Hindi sayang yan. At alam nyo po ba, pag hindi mo penrich ang Word, evaluate ka ng Lord. Makikita natin sa Bible, may mga talent, 5 talent, 2 talent, merong 1 talent, ibinaon niya yung 1 talent, pinarusahan siya. Ang tawag doon, Bema Judgment. So the Bema Judgment or the judgment seat of Christ is a significant biblical concept where believers will be evaluated for their deeds. I-evaluate tayo. Amen. Pag sabihin, sisingilin ka, checkpoint ka sa iyong mga ginawa nung nabubuhay ka pa. Dahil born again ka. Kaya kung born again ka, gawin mo talaga yon. 2 Corinthians 5 verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Sino? We must all appear before the judgment seat of Christ. So 2 buwan pa lang, papasok pa lang tayo sa 3 buwan, nakapag-preach ka na ba, nakapag-proclaim ka na ng gospel, umpisahan mo na kapatid. At kung naumpisahan mo, ituloy-tuloy mo hanggang matapos ang 2026 at matapos ang mundo. Meaning, ano po ibig sabihin nun? We must all appear before the judgment seat of Christ. Ibig sabihin, all believers will stand before Christ to account for their actions during their lives. Amen? Lahat ng ginawa mo. In Romans 14 verse 10, for we will stand before the judgment seat of Christ. Revelation 22 verse 12, I am coming soon. Sabi ni Jesus, my reward is with me. I will give to each person according to what they have done. Moreover, the Bema judgment is not a judgment for salvation. It is a time for believers to receive rewards based on their faithfulness and service. So iba po ang Bema judgment. Amen? Iba rin ang white throne judgment para sa mga believers at hindi ka i-judge nito yung salvation mo. Hindi. Ang Bema judgment, ito ay i-judge yung mga ginawa mo. Kaya ikaw na nakapag-akay ka, galing pa sa malayo, nadadala mo sa church, nakarecord kay Lord. At kung nagawa mo yon, magagawa mo pa, gawin mo ulit. Kasi we must all appear before God. Wala tayong takas. Amen. At gawin natin yon na dapat na-empower tayo ng Holy Spirit, lead tayo ng Holy Spirit, sabagat pag-lead tayo ng Holy Spirit, He will lead us into all truth. He will guide us into all truth. The Holy Spirit will teach us in all things. Empower, hindi lang tayo empower. So sa tatlo po na yan, na redeeming the time, divine opportunity, yung worship, at yung proclaiming the gospel.
hindi na po nasasayang ang oras. Sa ating pagtatapos, diba? Matthew 24 verse 2. Sabi dito, may mga tao, mga disciples, nag-uusap kasama si Jesus. At ang sabi ng mga disciples, kailan po ba mangyayari ang wakas ng mundo? Sabagat sinabi ni Jesus, ang mga building na yan, lahat ng mga nakapatong na bato, magkakadurog-durog, mawawala lahat yan. Kailan po yan? Ito po ang sabi ni Jesus, nakikita ba ninyo ang gusaling iyan? Tandaan ninyo, darating ang araw na walang matitirang bato, sa ibabaw ng kapwa bato, lahat ay iguguho. Tinamaan na po sa Middle East, yung mga building ng mga malalaki, nagguho na yung mga bato. Amen. At sabing ganoon, ng verse 3 ng Matthew 24, kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ang mga palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? So very facts na ang mundo matatapos. Amen? Ito po ay facts. Ito ay katotohanan. Ito ay proven according to the book of Matthew. At ang nagsabi ang Panginoong Hesus mismo. Nung kasama niya ang mga alagad. Magwawakas ang mundo. Amen. Ang katapusan ng mundo, sabi ng verse 6, makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mabahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. In verse 7, maglalaban ng mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. At dahil dito, marami ang tatalikod sa pananampalataya, mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Ang kasama ay lalaganap, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ito po ay mangyayari. Ito po ay prophecy ni Jesus. Magkakaroon ng gera, magkakaroon ng digmaan, sasama ang panahon. Ang huling panahon ay magiging masama. Kaya tayo na born again. Dahil masama ang huling panahon. Na dati na tayong masama, magpakabuti na tayo dahil ginawa tayong mabuti ng Panginoon. Mangyayari at mangyayari mga palatandaan, nakita na natin, at kung ikaw nagdadalawang isip ka pa, para hindi i-redeem ang opportunity to worship, to proclaim the gospel, yung mga divine opportunity, yung paggawa ng mabuti, maghunos dili ka, kapatid. Amen. Redeem the time. Samantalahin natin ang pagkakataon. Mga divine opportunity, pagsamba, and proclaiming the gospel. Empower ka ng Holy Spirit. At kung tingin mo, hindi ka karapat dapat, repent and turn away from sins. Talikuran mo na ang kasalanan. Mamuhay ka, no? Na i-promote mo ang purity ng church. At ang unity sa church. Magkaisa tayo. Ikaw yung sinasabihan, hindi yung tagalabas. Hindi yung wala dito. Ikaw na nanonood, kasama ka rito. Kaya tumayo po tayong lahat. Bago tayo manalangin, umawit muna tayo kay Lord. May purpose ang pagkakatawag sa iyo ng Panginoon. Oh, we worship your holy name, O Lord. We humbly bow before you, O Lord. We thank you for your revelation today. Help us, Lord. Holy Spirit, help us. Under your
There's fullness of joy in the presence of God. There's fullness of joy in serving God. Everybody, let's worship the Lord. He is here. The oceans rise and touch. God knows our praise. We came from the dust. With you, God knows your weakness. God knows everything in your life. Brothers and sisters, believe in God. Trust in God. We can do all things through Christ who strengthens us. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, Yes, know Lord. you Fill are us. God. Fill us with your When Holy the Spirit. oceans rise and thunders roar, Fill us with your power, O Lord. I will soar with you above Touch your people, the O Lord. storm. Father, Jesus' name. you are King over Fill them, Lord. the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. I will be still, know you are God, and I will be still, know you are God. Tayo po'y manalangin. Itaas natin ang ating mga kamay. Sumunod tayo sa panalangin. Sabi natin, salamat dakilang Diyos Salamat na sa iyong pag-ibig na gayon na lamang. pag-ibig na namin. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa iyong mga salita Salamat sa iyong mga salita. na nagpalakas sa akin Nagpalakas sa araw na ito. sa araw na ito. Ako po'y nagpapakumbaba, Ako po'y nagpapakumbaba. humingi ng tawad Humingi ng tawad sa lahat kong nagawa sa lahat ko na nalabag sa iyong kalooban. nalabag sa iyong Tumanay sinasadya tumanay at di sinasadya. at di sinasad. Patawarin niyo po ako. Patawarin mo po. Palakasin niyo ako ngayon Palakasin mo. at tulungan niyo ako Tulungan niyo gawin ang iyong kalooban. ang iyong kalooban. Tulungan niyo po ako Tulungan na niyo hindi masayang na di ang masayang mga oras ang mga oras sa buhay ko sa buhay ko na sumamba sa iyo, na sumamba sa iyo. ibahagi ang iyong salita, Ibahagi ang iyong salita. gawin ang mga makadiyos na bagay. Gawin ang mga Tulungan niyo po ako. Ako na lang mananalangin. Lord, maraming salamat po. Lagi kami nagpapasalamat, Panginoon. Kahit man dumating ang panahon na hindi na maganda,
ang takbo ng mga araw at mga huling araw. We thank you, Lord, sapagkat kami inihanda mo, Panginoon, na ito po ay opportunity na magawa namin ang kalooban mo. Patuloy kami sumamba at maihayag ang mabuting balita sa lahat ng kinapan. Empower mo, Lord, ang iyong mga anak and fill them with the Holy Spirit. Give them wisdom and knowledge. Let the fear of the Lord be upon them, O Lord, because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Hallelujah. Mga mahal namin sa buhay, inilalapit namin sa iyo na maakay namin sila, Panginoon, kung wala pa sila rito. Mga kaibigan namin, mga kakilala, mga kapitbahay namin, empower us, Lord. Fill us with your Holy Spirit. We believe, Lord, that our labor will not go in vain. In the book of Isaiah 55 verse 11, we believe that your word na aming isi-share, it will not return void. Salamat sa pag-ibig mo na may bahagi namin ito, Panginoon. At aming, Panginoon, binabalik sa iyo lahat ang parangal at papuri sa iyong kadakilaan, sa iyong pagpapagaling, sa iyong pagpapalakas, sa pagpapalaya at pagliligtas. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.